Casting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oy, oras na, gising na, bangon na, 4:04. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay araw na ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan niyo ho ako, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Umaga, Pilipinas Headline. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos biyaheng India ngayon. 5,000 pisong hazard pay sa mga piskal na humahawak ng high-risk cases ay sinusulong sa Kamara. Philippine Drug Enforcement Agency pinabubuwag, papalitan ng Presidential Drug Enforcement Agency o Authority. PIDEA pa rin naman, pero ang papalitan ay presidential. Yun. Publiko pinag-iingat sa mga hindi otorisadong Star City vouchers at gift certificates na ibinebenta online. Awol na pulis tinodas habang nasa loob ng isang sabungan sa Leyte. At mainit na panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw. Pilipinas, yan ang ulo ng ating mga balita ngayong Lunes ng madaling araw, August 4, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZRH News, live na napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 relay stations ng DZRH mula 990 kHz sa Lawag at DZRH Zamboanga. Napapanood din po tayo simulcast sa DZRH TV at DZRH live streaming sa DZRH Facebook news page at DZRH News Television YouTube channel. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Oy, gising na, bangon na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita, asahan ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw habang patuloy na makaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina, magpapatuloy ang mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa, ngunit asahan pa rin ang isolated rain showers o thunderstorm sa dakong hapon o gabi. Sinabi pa ni Badrina na mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo o
o anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Ngayong araw, asahan pa rin ang kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Batanes, epekto ng habagat. Mula Martes hanggang Miyerkules naman, karamihan sa mga lugar sa bansa ay makararanas ng generally fair weather na may localized rain showers o thunderstorms sa hapon o sa gabi. Sa Huwebes may binabantayan ang pag-asa na posibleng low pressure area o LPA na mabuo sa silangan ng Luzon na maaring magdulot ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagidlat sa Bicol Region at Eastern Visayas. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balita! 9 minuto makalipas ang alas 4, inilunsad na ang flood control program ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-arangkada ng bayanihan sa Estero Program sa Ilugin River o Buli Creek sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Layo nitong doblehin ang pagsisikap ng gobyerno para mapangasiwaan ng maayos ang drainage infrastructure sa Metro Manila dahil marami sa mga ito ay barado na ng mga basura kaya hindi makadaloy ang tubig na nagdudulot naman ng mga pagbaha. Ipinatutupad ang nasabing programa sa tulong ng mga stakeholder, kabilang na ang city at barangay government units, ordinaryong mamamayan at civil society organizations. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Muli naman pinagana ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa pag-preposition ng relief goods at mga rescue equipment para sa mga biktima na nagdaang kalamidad. Ito lamang Sabado, nasa 2,500 tarps ang naihatid ng Office of Civil Defense sa Ilocos Region mula Fort Magsaysay na isang EDCA site sa Nueva Ecija. Higit 200,000 katao naman sa Central at Northern Luzon ang nakatanggap ng family food packs mula sa DSWD. Ang mga ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Office of Civil Defense, DSWD, Armed Forces of the Philippines, World Food Program at ng US Military. Kaugnay nito, nagpasalamat sina United States Ambassador Mary Kay Carlson at Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. sa lahat ng Pilipino at maging American Frontline Service members at mga opisyal na nagsani pwersa sa pamamahagi ng relief packs. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! 11 minuto makalipas ang alas 4, umabot na sa higit 67 milyong piso ang naipagkaloob na tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga lugar na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at malawakang pagbaha sa Luzon nitong Hulyo. Mahigit 74,000 pamilya sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon ang nabigyan ng food at non-food packs na may lamang bigas, delata, noodles, kape, hygiene kits at banig. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, sa huling linggo pa lamang ng Hulyo ay umabot na sa 41,000 ang relief packs na nagkakahalaga ng 37,000 piso sa milyong piso ang naipamahagi sa mga residente ng Zambales, Bulacan, Laguna, Mindoro, Rizal, Tarlac, Nueva Ecija at Olongapo City. Nabigyan din ng care packages ang Tingog Party List o nagbigay din ng care packages ang Tingog Party List at ang tanggapan ni Senator Lito Lapid para ipamahagi sa kanilang mga nasasakupan na apektado ng kalamidad. Sa kasagsagan pa lamang ng ulan ay nakapagpadala na ang PAGCOR ng tulong na nagkakahalaga ng 30.41 milyong piso sa mga lugar tulad ng Maynila, Quezon City, Marikina, Parañaque, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Occidental Mindoro, La Union at Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na ho, kape na. Nako, baka malate pa. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang awol na pulis habang nasa loob ng isang sabungan sa Albuera, Leyte. Kinilala ang biktima na si Dexter Patunog, 47 anyos, na awol na sa serbisyo mula pa noong 2007.
Base sa police report, nanonood ng sabong si Patunog nang biglang barilin ng hindi pa kilalang lalaki. Nang magpanik ang mga nanonood sa loob ng Antonio Zaldivar Cockpit and Sports Center sa Sitio Gungab, Barangay Poblacion, sinamantala ng suspect na mabilis tumakas sa crime scene. Dead on the spot ang biktima habang iniimbestigahan na ang motibo sa pagpaslang sa kanya. Sugatan naman ang 4 na mga ngalakal sa pagsabog na nangyari sa Tondo, Maynila. Batay sa ulat ng District Explosive and K9 Unit ng Manila Police District, alas 12:30 ng hapon ang maganap ang pagsabog sa Tayuman Street, kanto ng Dagupan Street sa Tondo. Sa pahayag ng barangay kagawad na si Nino Cervantes, 45 anyos na barangay 54 sa Tondo, nakuha ng 4 na biktima sa kanilang pangangalakal ang isang tila compressor ng aircon. Naispatan ng mga biktima na kinakalas ang tila compressor hanggang sa bigla itong sumabog. Kaagad naman na isugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center mga biktima upang malapatan ng lunas habang patuloy na iniimbestigahan ang nangyaring insidente. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Alas 4:15 na hon ng umaga, babalikan natin ang ilan pang mga balita at reports sa labas ng ating himpilan dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Oras natin muli alas 4:15 na ho ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa bawat kwentong aming binabahagi, kayo ang aming inspirasyon. Maraming salamat sa 28 Golden Dove Awards sa pagkilalang muling ginawad sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH. Ang karangalang ito ay alay namin sa bawat Pilipinong patuloy na nagtitiwala para sa bayan, para sa serbisyo. 86 galing DZRH, 86 years of excellence. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft and sound. Good morning. Araw ho ngayon ng Lunes sa mga may pasok ho at kailangan pa magluto sa kanilang mga anak. Bangon na ho, baka malate pa, baka mahuli-huli pa. Basahin muna natin ang banner story ng ilan sa mga pahayagan ngayong August 4, araw ng Lunes. Ang banner story ng Philippine Daily Inquirer: Chinese vessel in Luzon Strait, PCG sends aircraft. Sa
Sa madaling salita, may dineploy na barko ang Philippine Coast Guard para ho i-monitor ang galaw ng research vessel na Shangyang Hong 05 na namataan sa Babuyan Island. Dito pa rin ho sa West Philippine Sea. Ngayon naman ang banner story ng pahayagang The Philippine Star. Supreme Court impeachment rules gave itself undue power. Iba-ibang atake ng mga pahayagan. Merong impeachment pa rin at meron yung nangyaring development itong linggo dyan naman sa West Philippine Sea. Na kung di ako nagkakamali, may pahayag din yung Armed Forces of the Philippines na may tinawag silang fake news sa huling incident ho dyan. Isa pang nasa front page ng pahayagang The Philippine Star, COMELEC may resume BSKE voter registration in October. Ito na nga yun. Ito yung panayam natin kay Chairman George Garcia nung Biyernes. Sinasabi ni Chairman, tutuloy-tuloy na lang namin. Hindi na puputulin pa. Kailan ba expected na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nagpo-postpone sa BSKE? Parang kung hindi ako nagkakamali, August 11, August 12 yata. Binanggit ni COMELEC Chairman George Garcia. Soto wants PIDEA abolished, replaced with new agency. Ito yung ating nasa headline din ngayong araw na yung Philippine Drug Enforcement Agency ay gagawin ng Presidential Drug Enforcement Authority. So si Tito Sen pala ang may pakana nun, ha? Ang banner story naman ng pahayagang Manila Bulletin, EDCA sites activated for delivery of relief goods. Ayon sa isang US official. Isa pang nasa front page din ng Inquirer o Manila Bulletin. PCG challenges Chinese research vessel surveying West Philippine Sea for 22 days. Gayun din, nasa front page din ang total ban on street parking in NCR may face challenges. Ang magandang pag-usapan tong sa saloobin nyo dito sa mga nakatutok sa atin kaugnay ng total ban sa street parking sa NCR. Gayong napakatagal ng usapin nito. Isa ka sa matatamaan dito, paring Ray. Napakatagal na hong usapin ito na ang dami na nagsuggest. May mga panawagan na nga kung wala kang panggarahe, huwag kang magsasakyan. Kaya dapat paring Ray, yung Bugatti mo, pagawan mo na ng parkingan. Diba? Gayon din yung Land Cruiser ni Tita Ems namin dito. Dapat may sariling parking na rin kung pagbabawal na sa kalsada yung yung mga sports car nyo dyan. Sabi, hindi naman masamang mangarap pa. Pero si Tita Ems talaga may luxury cars to eh. Ang pinakahuli naman natin ang banner story ng Manila Times na may exclusive report, 1.2 billion pesos BFP fraud, BFP fund diversion barred. Isa raw pong whistleblower ang nagsabi na ang 1.2 bilyong piso na inilaan sana para sa Bureau of Fire Protection ay inilipat sa inilipat ng Department of Interior and Local Government sa bankroll ng kanilang 911 emergency response nang walang clearance mula sa Kongreso. Yan ho ang banner story ng pahayagang The Manila Times, ang kanilang exclusive report. Antabayanan nyo ho ninyo ang development sa mga storyang yan. Siyempre dito pa rin sa DZRH. Good morning ho, good morning, good morning. Si Sholo bumabati sa kanyang magulang na si
Nanay Martina Endolo ng happy birthday. Shout out daw mula sa Sumidaku, Tokyo, Japan. Sabi naman ni Maricris Palikte, tama po, kung walang sariling parkingan, wag magsasakyan. Napaka-applicable nito lalo dito sa Metro Manila. Sa probinsya kasi iba ang galawan eh. Pero sa Metro Manila na napakarami, nagsisiksikan ng mga tao at halos wala nang madaanan. Yung two-way, ginawa na lang one-way. Yung tao na lang, mga motorista na lang ho nag-adjust. O yung kalsada na lang rather ang nag-adjust. Siyempre, binabati rin natin ng good morning si Evan Lang, ang ating suking-suki na si na mula sa Las Vegas. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok. At maagang bumati ng happy birthday sa atin. Maraming salamat, Miss Evan Lang. And then kay Michael Castro ng Santa Maria sa Bulacan. Good morning. Joseph Hardiniano na bumabati ng happy birthday kay Nanay Benilda Pangilinan ng Muñoz, Nueva Ecija. Good morning. Asik Cecil Santos, good morning po. Gayon din kay Roberto Clemente ng Kalumpit, Bulacan. Revelito Magallones ng Victoria sa Tarlac. Sasuki rin natin na si Shero kay good morning sa Caloocan City. Gayon din kay Casa Tornino ng Quezon City. Raul Destacamento ng Sorsogon, magandang umaga po. Alam ko pag gantong oras nakikinig din sa atin si Sir Arnold Estarehan, dating principal na ngayon ay Education Program Supervisor na. Diyan ho sa DepEd General Trias sa Cavite, lagi nakatutok sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas. At syempre binabati natin ng happy wedding anniversary kahapon nito, no? August 3. Si Kaador Plato ng 6th District ng Bulacan, ganyan din sa kanyang may bahay na si Ma'am Girlie Plato. Happy anniversary ho. Ano bang sikreto para tumagal ng ganun? Maganda makakausap natin si Kong Ador pag gano'n, no? On other sides of politics, ano ba ang sikreto para tumagal ng 57 years, going 60 years ang pagsasamahan? Bueno, maya ho ay pasanahan na natin ang mga balita mula sa probinsya. Maghahanap buhay lamang ho tayo ng saglit. Inyo pa rin ho nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:32 ng Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:36 na ho ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Kay Lani Rehuso ng North Cotabato sa Kidapawan City, magandang umaga. Ganyan din kay Noel Galliano ng Maryland. Grace Taboy, wabati mula sa Taladtad family ng General Trias. At kay Miss Glopet Pag-ong ng Dubai. Ganyan din kay Loisa Lee ng Kapas Tarlac. Good morning ho, good morning. Alas 4:36 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagliyab ang isang pampasaherong bus sa bahagi ng Northern Luzon Expressway o NLEX sa Angeles City. Nangyari ang insidente kahapon na madaling araw habang sakay nito ang 51 pasahero. Mabilis naman na nakalabas ang lahat ng sakay ng bus at wala namang nasaktan sa pangyayari. Naapula rin ang apoy habang iniimbestigahan na rin ang sanhi ng pagliyab nito. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Arestado ang isang ginang matapos na makumpiska ang 18 sachet ng hinihinalang shabu na kanyang itinago sa loob ng Biblia. Pastora ba to? O nagpapanggap lang na kung ano man?
Nahuli ang sospek matapos isilbi ng mga pulis ang search warrant sa kanilang mga bahay sa barangay Bone North, Aritao, Nueva Vizcaya. Bukod sa mga nakumpiskang shabu, hinala ng mga pulis na may nilunok ang ginang upang itago ang karagdagang mga ebidensya. Samantala, hindi naman naaresto ng mga pulis ang live-in partner nito na target din ng isinagawa ang operasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Alas 4:38 ng hapon, parusang kamatayan sa mga papatay ng hayop. Ito ang target ipinukala ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bilang parusa sa mga mapatutunayang nangaabuso ng hayop. Ayon kay Barzaga, pet lover siya at mahilig sa pusa, kaya nangampanya noon bilang Congress Meow. Iginit din itong walang lugar sa lipunan ng animal cruelty at desidido siyang pangalagaan ang kapakanan ng mga hayop, lalo na ang mga hayop na pag-alagala sa mga kalsada. Si Barzaga ay umani ng kritisismo mula sa netizens noong kasagsagan ng kampanya dahil sa kanyang batang edad, pagsayaw, jingle at kakulitan online na tinawag ng mga netizens na weird. Gayon din ang pag nangangampanya, puro meow, meow, meow yung sinasabi. Siya yun, diba? Congressman Okix ng Dasmariñas, Cavite. Samantala, top 7 most wanted persons sa regional level na may kasong statutory rape arestado sa Ilocos Sur. Detalye ng balita, RH38, Freddy Fardo. Freddy. Hindi nakapalag ang isang 29 anyos na binata mula sa Villasis, Pangasinan, top 7 most wanted person regional level matapos itong masukol sa kanyang pinagtataguan sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Edgar Alan Cerquiña na nakarating sa tanggapan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, katuwang nila ang CIDG Pro 1 nang maaresto ang suspect na naharap sa kasong statutory rape, no bail recommended. Sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Post Judicial Region Branch 50, Villasis, Pangasinan. Sa ngayon nasa kustodiya ng Villasis Police Station ang suspect at pag nagpalabas na ng commitment order ang hukuman ay ililipat na siya sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo, Aristorte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Nakatakda naman magtungo sa India si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa 5 araw na state visit. Ayon kay Assistant Secretary Evangeline Ong Jimenez ng Office of Asian and Pacific Affairs na 6 na kasunduan ang inaasahang mabubuo sa nasabing pagbisita. Kabilang anya sa mga kasunduan ang kooperasyon sa batas, kultura, science and technology at maraming iba pa. Layunin din ng pagbisita ang higit pang palakasin sa partnership ng Pilipinas at India at kapwa maging aktibo ang dalawang bansa sa mga opportunity para sa mas malakas na security, economic, science and technology at people-to-people cooperation. Kabilang sa mga highlight ng pagbisita ni PBBM ang mga paghinto sa New Delhi at Bangalore. Magiging bahagi rin ng aktibidad ng Pangulo ang pakikipag-usap sa Filipino community sa New Delhi at meeting kay Indian President Drupadi Murmu at iba pang matataas na opisyal. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Alas 4:41, umabot na ng 85.4 billion piso ang koleksyon ng Bureau of Customs para sa July 2025 batay sa paunang ulat ng ahensya. Nahigitan nito ang takdang target ng DBCC o Development Budget Coordinating Committee na 84.36 billion. Ito na ang pinakamataas na buwan ng koleksyon ng BOC ngayong taon na mas mataas ng 5.15% mula sa nakolekta noong nakaraang taon sa kaparehang panahon at mas mataas ng 10.9% kumpara noong Hunyo 2025. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot na sa 544.230 billion piso ang kabuang nakolekta ng BOC. Patunay na mahalagang papel ng ahensya sa mga layuning pang-ekonomiya ni PBBM. Simula na manungkulan, isinulong ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mabuting pamamahala sa pamamagitan ng mga reformang nakatuon sa transparency,
pananagutan at episyenteng operasyon. Tila niregaluhan ng mga tauhan ng Port of Manila si Nepomuceno matapos higitan ang tax collection target para sa buwan ng Hulyo. Base sa datos ng BOC, kailangan makolekta ng Port of Manila ang 7.9 bilyong piso na buwis para sa buwan ng Hulyo mula sa lahat ng mga imported goods na pumapasok sa nasabing port. Pero sa inisyal na report noong nakaraang linggo ay nasa 8.22 na ang tax na nakokolekta ng Port of Manila. Kaya congratulations sa mga taga-BOC na tuloy-tuloy ang mataas na tax revenue collection. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Naghain naman si Senate Minority Leader Tito Sen o Tito Soto ng panukalang batas na naglalayong amyendahan ang 23 taong gulang na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layo nito na magtatag ng centralized na ahensya na direktang nasa ilalim ng Office of the President at pag-iisahin na lamang ang mga pangunahing programa laban sa droga sa bansa, habang bubuwagin naman ito ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Magiging pangunahing mandato ng proposed agency ni Soto ang pagpapatupad, pag-uusig, gayon din ang pagtulong sa mga Pilipino na umiiwas sa droga at rehabilitasyon. Samantala, ang pondo para sa bagong ahensya ay magmumula sa kasalukuyang budget ng PDEA at DDB o Dangerous Drugs Board para sa kasalukuyang fiscal year, at sa susunod ay kukunin na sa General Appropriations Act. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! 4-piece program, palitan na ng pangkabuhayan program ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Panahon na upang seryosong repasuhin ang umiiral na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece program ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ni Senador Erwin Tulfo na siyang bagong talagang chairman ng Senate Committee on Social Services. Ayon kay Senador Erwin, mismong mga 4-piece beneficiaries ang nagsabi sa kanya na mas gusto nila ng pangkabuhayan kaysa sa parang limos ang ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Masakit din daw kasi sa kanila na marinig sila tawaging mga tamad, pabigat at hindi nakatutulong sa bansa. Paliwanag ni Tulfo na naging kalihim ng DSWD noong 2022 kung may puhunan at kabuhayan ng mga 4-piece beneficiary, magkakaroon sila ng ambag sa ekonomiya. Dahil sa kasalukuyang sistema, unfair ito sa mga low-wage earner tulad ng mga security guard, janitor o kasambahay na hindi magkasya ang sahod pero walang buwanang ayuda sa gobyerno tulad ng 4-piece dahil hindi sila qualified. Sabi ni Sen. Erwin na una niya itong iminungkahi kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at sisikaping may parating din kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Alas 4:45, 15 minuto na lang, alas 5 na ho ng umaga. Muling inihain ni House Speaker Martin Romualdez ang panukala na mabigyan ng hazard pay ang mga public prosecutors o mga piskal na nalalagay sa panganib ang buhay dahil sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sa House Bill 2664 ay ipinapanukala ang 5 pisong o 5,000 piso, 5,000 pesos na buwan ng hazard pay para sa mga piskal na humahawak ng delikado at sensitibong kaso na may kaugnayan sa terorismo, illegal na droga, katiwalian, money laundering at iba pang high-risk offenses. Binigyan din ni Romualdez, isang abogado rin mula sa University of the Philippines at kasalukuyang Pangulo ng Philippine Constitution Association, ang mahalagang papel ng mga pampublikong piskal sa pagpapatibay ng rule of law at sa pagbibigay proteksyon sa mamamayan, kasabay ng pagtukoy sa seryosong banta sa buhay na kinakaharap ng mga ito, kabilang na ang dumaraming bilang ng mga pag-atake at sa mga nakalipas na taon. Kasama ni Speaker Romualdez sa pagsusulong ng panukala bilang co-authors sina Tingog Party List Representative
Representative Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre. Tinukoy nila na madalas na nagiging target ng banta ng karahasan ang mga piskal kung saan hindi bababa sa 13 ang napatay habang ginagampanan ng kanilang tungkulin sa nakalipas na dekada habang humahawak ng mga high profile at sensitive cases. Sasaklawin ng panukala ang bata sa mga piskal mula sa National Prosecution Service ng DOJ na naitalaga sa mga high-risk na lugar o kaso kabilang na may kaugnayan sa pambansang seguridad, transnational crimes at environmental offenses. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Itinalaga naman bilang tagapangulo ng Senate Committee on Culture and Arts para sa 20th Congress si Senator Loren Legarda na nasa ika-4 na termino bilang patunay ng kanyang matagal ng advokasya para sa pangangalaga ng kultura at pambansang pagkakakilanlan. Ayon kay Legarda, ikinararangal niya ang tiwala ng kanyang mga kasamahan at ng buong Senado sa pagkakahirang sa kanya upang pamunuan ang mahalagang komiteng ito. Sa pamamagitan ng pagiging tagapangulo, pinagtibayan niya ang unawa para sa kolektibong kasaysayan, kultura at mga tradisyon, mapamaterial man o hindi material. Isang masigasig at matatag na tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino si Legarda na nanguna sa mga inisyatibang nag-angat sa kakayahan ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Siya rin ang pangunahing nagtulak sa pagbabalik ng Pilipinas sa Venice, ang pinakamalaking pandaigdigang plataporma para sa kontemporaryong sining matapos ang 51 taon ng hindi pagkakasali rito. Alas 4:49 na ho ang ating oras. Gising na ho. Bango na. Nako, malilate na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 20 PDL nagtapos sa 10 araw na pagsasanay sa pananahi sa Olongapo City Jail. Detalye ng balita, RH37, Dani Kumilang. Dani. Isinagawa ng pamunuan ng Olongapo City Jail sa ilalim ng liderato ni Jail Superintendent John Teddy Madria ang formal na seremonya ng pagtatapos para sa Person Deprived of Liberty PDL na matagumpay na nakatapos ng 10 araw na skill training on basic sewing. Sa pakikipagtulungan ng Livelihood Cooperative Development Office LCDO, pinarangalan ang 20 PDL na nagsipagtapos sa naturang pagsasanay bilang pagkilala sa kanilang kasipagan at dedikasyon na makapagbagong buhay at matutong muli ng kapakipakinabang na kasanayan. Dumalo sa naturang programa si Ginang Edita Taniana, Officer in Charge ng LCDO, na siyang nagbigay ng kanyang taus-pusong pagbati sa mga nagsipagtapos. Ipinahayag din ni Jail Superintendent Madria ang kanyang pasasalamat kay Ginang Taniana at kay Honorable Rollin C. Paulino Jr., punong lungsod ng Olongapo, na walang sawang suporta nito para sa mga programang pangkabuhayan ng mga PDL. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo, layunin ng BGMP na patuloy na maghatid ng serbisyong may puso at malasakit habang isinusulong ang pagbabagong buhay ng mga PDL. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lani Rehuso ng Kidapawan, North Cotabato, maraming salamat ho sa pagbati. Gayon din kay Romulo Cesar ng Oriental Mindoro, Michael Castro ng Santa Maria Laguna, gayon din kay Boy Kasidsid ng Bulacan na binabati ang mga kaibigan sa Palawan. Ngayon din kay Mary Grace Yutok ng Antique, Enrico Laput ng Tanza, Cavite at kay Toto Figuracion ng Negros Oriental. Ang ating oras, alas 4:51 ng umaga.
Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system at responsable sa pagtataboy ng mga toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, may mga gusto kayong maliwanagan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay doon para magbigay ng mga rekomendasyon o payo sa inyong mga nararamdaman sa kalusugan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. O ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay Italian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. 6 na minuto na lang o 5 minuto na lang. 5:00 na ho ng umaga. Sa iba pa nating mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Pagtatanan daw ho ng magkasintahan sa Mamasapano, Maguindanao del Sur nagresulta sa palitan ng putok ng 2 angkan. Detalye ng balita, RH19, June de Makutak, June. Nagresulta sa more or less 2 oras na nagpalitan ng putok ang 2 pamilya na magkasintahang nagtanan sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao. Parehong hindi matanggap ng 2 pamilya ang ginawang pagtanan ng kanilang mga anak na nauwi sa palitan ng putok. Sa report mula sa Mamasapano Police Office, ang magkasintahang nagtanan ay anak na isang miyembro ng 106 Base Command ng MILF-BF at ang isa'y anak naman ni Barangay Sapakan, Mamasapano Chairman Muhammad Tatak. Napag-alaman mula sa Mamasapano PNP na may existing na rido ang kinasasangkutan ng 2 pamilyang ito na muling naungkat dahil sa biglaang pagtanan ng kanilang mga anak. Sa ulat ng PNP, wala namang naiulat na casualty sa naturang palitan ng putok
Nahinto lamang ang putukan ng maibalik ang babaeng kasintahan sa kanyang mga magulang. Kasalukuyang minomonitor ng military at ng PNP ang sitwasyon sa dalawang panig habang nakastation ang local authorities sa lugar upang maibsan ang pangamba ng mga nahintakutang mamamayan sa nasabing lugar. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Tindi talaga ng radio pagdating dyan sa bahagi ng Mindanao. No? Merong, kung di ako nagkakamali, may statement dati ang DILG at ang PNP. Hanapin niya natin yun. Yung kung hindi pa masusolusyonan yung mga rido dyan ho sa Maguindanao region, mangingialam na mga kapulisan natin. Para syempre, marami ring nadadamay sa ganyan Tulad niyan, na 2 oras pala yung putukan dahil doon sa hindi matanggap na yung mga anak nila nagtanan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:57, State of Calamity. Idineklara naman sa La Trinidad, Benguet. RH41, Lakay Romy Gonzales sa detalye ng balita. Lakay Romy. Naideklara ang state of calamity sa kabisera ng La Trinidad sa lalawigan ng Benguet. Dulot ito sa epekto na iniwan ng mga nagdaang tropical cyclones o bagyo at nagpaibayo sa southwest monsoon o habagat. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ang Resolution 263 Series of 2025 na nagdedeklara ng state of calamity sa munisipalidad ng La Trinidad, Benguet dahil sa matinding impact ng bagyong Krising, Dante at Emong at ang patuloy na ulan na dala ng southwest monsoon sa La Trinidad, Benguet. Inirekomenda ni Mayor Roderick Avingan, chairperson ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ang declaration ng state of calamity sa munisipyo kasunod ng presentasyon sa initial damages na naitala ng rapid assessment and needs analysis. Lumitaw sa report ang malaking pinsala sa infrastruktura, residential areas, livelihood at vital facilities sa ilang barangay. Ang lawak na matinding pinsala na nagpapahirap sa response and recovery ng munisipalidad na nangangailangan ng calamity fund at tulong mula sa national government para mapabilis ang epektibong relief, rehabilitation at recovery operations. Dahil dito, autorisado na ang municipal government na gamitin ang kanilang calamity fund para ipatupad ang emergency response relief assistance sa mga apektadong pamilya at individual at pagsasagawa ng rehabilitation at repair sa mga nasirang infrastruktura. Ito si RS41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Romy Gonzales sa detalye ng balita mula sa La Trinidad, Benguet. Samantala, 1 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, nagpasalamat si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa SSS o Social Security System sa pag-aproba ng tig 10% pagtaas sa pensyon ng bawat taon sa loob ng 3 taon na pakikinabangan ng may 3.8 milyong pensyonado. Pinuri rin ni Romualdez ang inisyatiba ng Marcos administration dahil ipatutupad ang pagtaas ng hindi itinataas ang kontribusyon na kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Romualdez, ang nasabing hakbang ay isang mahalagang tagumpay tungo sa pagbubuo ng isang inklusibo at tumutugon na social insurance system sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Binigyan din pa ni Speaker Romualdez na ang itinaas na pensyon ay tugon sa matagal na hinaing ng mga retirado mula sa pribadong sektor, mga profesional at informal workers sa kakarampot na natatanggap nilang buwanang pensyon. Sa ilalim ng Social Security Commission o SSC Resolution number 340, makatatanggap ng 10% taunang pagtaas sa kanilang buwanang pensyon ang mga retirement at disability pensioners simula Setyembre ngayong taon hanggang 2027. Samantala, makatatanggap naman ng 5% taunang pagtaas ang mga survivor pensioners sa parehong panahon. Sa taong 2027, aabot na sa 2.9 milyong piso ang 2,900 pesos. Mag-aabono pa. Sa taong 2027, yan ho yung kabuang matatanggap. Mula 2,200 pesos ay tataas na
sa 2,928 pesos, habang tataas naman ang average disability pension mula 4,963 sa 6,606 pesos. Ang maximum retirement pension naman ay aabot na sa halos 30,000 piso o 29,464 mula sa dating 22,137 pesos. Hinimok ni Speaker Romualdez ang SSS na ipagpatuloy ang mga reformang ito sa pamamagitan ng pagpapabuti sa koleksyon at mas mainam na pamumuhunan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa mga may pasok ko dyan, Lunes ho ngayon, walang deklaradong holiday, pero bukas, August 5 yata, kung di ako nagkakamali, anibersaryo nung paggilibing, tama ba? Kay dating Pangulong Corazon Aquino. Matagal na yan. August 1 ang pagpanaw ng dating unang babaeng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero ngayon hong August 4, araw ng Lunes, walang deklarasyong holiday. Maganda rin ng sikat ng araw. Ng mga nakaraang araw, sabi nga ng Pag-asa sa atin nung Biyernes, posibleng hanggang bukas lang itong mga ganitong magandang panahon. Kaya maganda ngayon pa lang makapaglaba-laba na. Pero ngayon hong araw ng Lunes, may pasok ho at baka nalilate ka na, hindi pa ayaw pang bumangon dahil sa kasarapan ng tulog. Gising na ho, bangon na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. This time check is brought to you by Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Agosto 2025. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng India ngayon. 5 pisong hazard pay para sa mga piskal na humahawak ng high-risk cases isinusulong sa Kamara. Philippine Drug Enforcement Agency pinabubuwag. Papalitan ng Presidential Drug Enforcement Authority. Publiko pinag-iingat sa mga hindi otorisadong Star City vouchers, gift certificates na ibinebenta online. Awol na pulis tinodas habang nasa loob ng isang sabungan sa Leyte. At mainit na panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw.
Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, August 4, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Makibalita na tayo sa ating kalagayan ng panahon mula kay Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po, wala naman tayong bagyo na minomonitor. May low pressure area pero nasa labas po ng PAR at sa ngayon nga ay maliit pa naman yung chance na pumasok ito today. So patuloy na siya i-monitor itong nasa labas ng Philippine area of responsibility na low pressure area. Sa ngayon nga, medyo nasa tinatawag po tayong monsoon break kung saan medyo mahina po yung habagat kaya medyo mainit na panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi nating bansa. Bagamat posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po usually katagalan ng mga 1 hanggang 2 oras. Wala po tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalayag sa ating mga karagatan ay maaaring pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. So for this week po, in general po, medyo mainit na panahon po yung mararanasan at least for this week po sa malaking bahagi ng bansa. At yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Bet, pahabol na tanong lang po. Sige yung monsoon break natin, buti naman kasi grabe rin yung iniwan sa atin ng habagat at nagdaang mga bagyo nung nakarang mga linggo. Hanggang kailan ho natin mararanasan itong monsoon break? Opo, at least masabi for this week po, base sa mga huling datos natin, early this week po, generally fair weather tayo. Yun, maganda-ganda ang panahon natin. Pwede na maglaba. Ka-Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:08 na ho ng umaga, gising na, bango na, kape-kape na! Magandang umaga, Pilipinas! Babalaho sa publiko, pinag-iingat ng Star City Management o Star Parks Corporation ng publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod ng reports hinggil sa mga hindi otorisadong page at individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala ng Star City, tanging sa Klook, Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang maaring ma-avail ang ticket upang makaiwas sa mga pekeng transaksyon. Tsaka kung too good to be true, wag na ho nating patusin yung mga ganong ticket para sa i-enjoy na ng pamilya, mauuwi pa sa bato. Ano ba yung pinakamagandang ride dito sa Star City? Gusto ko dito yung Star Flyer ba? Lupit na. Kaya para hindi mauwi sa bato yung pag sa Star Flyer, bumili ho sa mga otorisadong store ng Star City, particular ho sa www.starcity.com.ph, and then sa app at website na Klook, Star Deals at physical na transaksyon. Alas 5:09 na umaga, pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang official blessing at turnover ng 83 mga bagong sasakyan sa iba't ibang barangay at departamento ng lungsod. Ito'y gagampanan o gaganapin mamayang alas 7:30 ng umaga sa San Juan City Hall Open Parking. Ang lahat ng 21 barangay sa lungsod ay makatatanggap ng tig-isang Toyota Hilux van at Mitsubishi Triton pickup. Samantala, iba't ibang uri naman ng sasakyan ang ipapamahagi para sa city departure o departments at special operations, kabilang na ang Toyota Hilux na 4x4 police patrol vehicles, 29-seater minibus, pickup trucks at mga motor. Bahagi ito ng nagpapatuloy na aksyon ng pamahalaang lokal ng San Juan na gawing moderno at palakasin ang kapasidad ng frontline units para sa mas mabilis na serbisyo publiko.
May paalala naman si Senator Bongo sa publiko na mag-ingat sa pekeng Facebook account at page na ginagamit ng kanyang pangalan at ang Malasakit Center para manghingi ng personal information o one-time PIN o OTP. Ayon kay Senator Bongo, nakikipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa mga otoridad matapos tumanggap ng reklamo mula sa mga netizen hinggil sa modus ng ilang online at mobile scammers. Puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad ng opisina ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo. Ang masama pa, ayon kay Go, ginagamit pa ang programa ng Malasakit Centers para makapangloko at magsamantala sa kapwa. Sa katunayan, isang pamilya sa Bulacan ang naging biktima umano ng scam habang nagdadalamhati dahil sa nakaburol na kaanak. Agad na nakipag-ugnayan ng senador sa pamilyang biktima ng scam habang pinaiigting nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para matigil na ang pangsa-scam sa mga kawawang kababayan. Si Senator Bongo ang nagsulong ng Malasakit Centers Program kung saan 17 milyong Pilipino na ang natutulungan para sa kanilang gastusing medikal. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Alas 5:12 ng umaga, barangay chairman at driver ginagamot sa ospital matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Albuera, Leyte. Detalye ng balita, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Barangay kapitan at ang kanyang driver ginagamot sa ospital matapos pagbabarilin ng hindi kilalang mga sospek sa bayan ng Albuera, Leyte. Kinilala ng PNP ang mabiktima si Punong Barangay Enrico Basiluna, nasa 80 taong gulang residente ng barangay Tinagaan, Albuera, Leyte, at ang driver na si Jojo 21 anyos. Sa investigasyon ng PNP, mga biktima ay nagbibiyahe nakasakay sa kanilang 4-wheels sa sasakyang galing Ormoc City papuntang barangay Tabgas, Albuera, Leyte ng tambagan ng mga sospek. Ang biktima at pinagbabaril tinamaan sa iba't ibang bagay ng katawan at nakahingi pa ito ng tulong sa mga kapulisan. Ang mga sospek naman tumakas na kasakay sa single motorsiklo. Ang mabiktima ay itrakbo ng Albuera Rescue Unit sa OSPA Hospital, Ormoc City para palapatan ng kakulang lunas sa kasalukuyang patuloy ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. 2 leader naman ng New People's Army at isang babae kabilang sa 8 NPA na nasawi sa inilunsad na operasyon ng militar sa barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. RH34, Jane Galit Bantayan sa detalye ng balita. Jane. Nakilala na ng militar ang 3 sa 8 NPA na napatay sa back-to-back encounter na nasabing tropa ng gobyerno sa barangay San Isidro, Bayan, Las Navas, Northern Samar. Sa datos mula sa Italy Philippine Army, 2 dito ay tinuturing na may mataas na posisyon sa kilusan. Kabilang sa nasawi ay isang babae. Nakilala naman ang mga ito sa pamamagitan ng isang dating NPA na dating nakasama na nasabing mga rebelling grupo. Kinilala mga ito sa kanilang mga pangalan na sila Richard Humadchao alias Juban, Communist Leader, Sub-Regional Guerrilla Unit, SRGO, Laysan, ng Eastern Visayas Regional Party Committee, alias Berbon, Vice Squad Leader, Independent Squad Regional Guerrilla Unit, RGO, at Jinky Sunubyo alias Sinag, miyembro ng Squad 1, RGO, Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang napatay na si Humadchao ayon sa report ng 8ID at ang kanyang grupo ay kabilang. Umay kaugnayan sa iba't ibang atrocities sa lalawigan ng Northeast Samar, ang pananambang, pangingikil, radikalisasyon at paghaharang sa mga proyekto ng gobyerno. Matatandaan, isang sunod-sunod na operasyon ang nilunsad ng kasundaluhan sa nasabing bayan na naging sanhi ng pagkasawi ng 8 miyembro ng New People's Army noong July 31. Inilunsad ang isang airstrike operation nang makita ng nasabing mga sundalo na napapalibutan ng landmine ang hideout nitong NPA. Sa nasabing operasyon ay nakumpiska rin ang iba't ibang uri ng armas. Samantala, bilang commander naman ng 8th Philippine Army ay nananawagan si Major General Adonis Orio, commanding officer, sa mga nalalabi pang miyembro ng Eastern Visayas Regional Party Committee na panahon na upang magbalik loob sa mga pamilya, piliin ang kapayapaan kaysa sa karahasan at bawiin ang kinabukasang nararapat. Tiniyak ng opisyal ang kaligtasan ng sino mang magpapasya na sumuko at nangako na kaisa ang makasunaluhan sa pagbabalik sa lipunan para makapagsimulang muli. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating malakas promo nag-iikot sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. At lakasan nyo na ang inyong radyo, baka kayo na ang maswerteng mag-uwi ng 1,000 pesos at grocery package. Magandang umaga, Pilipinas! 5:16 ng umaga. 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Amigay muna tayo ng pera. Ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro ay nag-ikot sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. RH6, Sherwin Alfaro, magandang morning. Sir, magandang umaga, Newell. At dito na huling-huli natin na nakikinig dito sa Vintage Radio. So si Tatay, pangalan niyo po? Tatay Jose Navarez. Tatay Jose, taga dito talaga kayo sa Barangay Kupang. Oo, Dito na kayo lumaki. Ano na kayo nila, mga 60 years. 60 years? Dito sa wow. Kupang. Talagang taal na taga Kupang. Ako, Bisaya po. Bisaya ka? Saan ka sa Bisaya dati? Mambulaw County. Taga County. At natira dito sa Maynila, sa Muntinlupa. Pabatiin natin, Sherwin, sa mga kababayan niya. Pabatiin mo kayo sa kapit para mabati sa kapit. Amusta na ko nila, mambulaw. Ayun, kala ko, upang ka ba, boss? Sa Kupang Muntinlupa. Di ba pala bati doon? Dahil palagi ka nakatunin sa DCRH. Sino paborito mong announcer pag umaga? Announcer. Sino paborito mong announcer? Ang Boris. Yun! Ang paborito si Angel, meron kang 1,000 pesos! Ayan. Salamat po. Ay, pang-gini na ako ng kapot. Kanina, nahihilot ko eh. Ayaw bumangon. Nung natin dyan may pa-premyo. Ayun, no, nilabas yung radyo sa daan. Dito kami sa kalsada ngayon. Yan, nilabas sa kalsada yung kanyang radyo. At nawala yung hilo nyo. Okay na. Wala na. Hindi na nahilo. Marami na po nakatanggap sa talo. At nakira. Gumaling! Isa sa babae na naman natin ang gumaling! Kanyang nararamdamang hilo matapos makakuha ng 1,000 pesos. At syempre, may kasama pa yan na DCRH grocery, DCRH t-shirt, DCRH umbrella, at DCRH na imbag na bigas. Yan, ha? Ano masasabi, Tatay? Maraming salamat, o. Malaki na ang bagay sa amin. Salamat kasi ako kahanap po kanya, no? Tulong na sa mga anak ko. Diba? At naman yung ngiti, yan, malakas na, ha? Tumusuntok na, ha? Kanina, hindi makabangon yan. Yung may premyo, nakatayo. Ano pakiramdam ngayon? May ano pa ba? Nararamdaman ka pang hilo? Wala na, hindi na nahilo. May hawak na kong pera eh. Pagaling na. Kakaiba ka, Sherwin. At magkaroon din ng 1,000 pesos. Lagi tumutong sa DCRH. Bakit na susunod natin winners sa DCRH Malakas promo. RH6, Sherwin Bata Alfaro, DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Kamusta ang presyo? Presyuhan dyan sa 7th Avenue sa Caloocan. Mataas pa rin ba? RH23, Edwin Duque. Edwin, good morning. Morning, UL. Mas tumas pa ang presyo ng mga gulay dahil epekto ito ng nakarang mga bagyo at mga malakas na hangin. Sa ngayon, ang presyo ng kamatis ay pinakamababa na 80 pesos bawat kilo. Ang labanos ay 140. Yung talong UL na dating 160 ang pinakamahal, umabot na ngayon lang 200 pesos. Ang luya ay nasa 200. Sibuyas naman, bagyang tumaas na 20 pesos na sa 160 pesos bawat kilo. Tumas din ng halos 20 ang bawang, umabot ng 160. Ang sayote ay 80 to 100. Ang repolyo naman ay 80 to 100. Habang yung pizza ay bagyo, ito napakataas na. Nasa 100 pesos bawat kilo. Habang yung pizza ay Tagalog, aabot ng 200 bawat kilo. Samantalang natili naman sa presyong 80 to 100 ang patatas. Ang siling labuyo naman na nakarang linggo na nakarang Friday lang nasa 300, umabot na ngayon ng 400 pesos yung kilo. Yung siling panigang, ito yung mahal din, nasa 420 pesos bawat kilo. Kung bibili ka naman ng siling dahon ng sili, mabibili mo ito ng 400 bawat kilo, habang yung kangkong ay 350 pesos bawat kilo. Yung kensa ay banggang bumaba, nasa balik sa 800 mula sa tiga 1,000. Ang broccoli 200. Ang bigkisan ng mga gulay-gulay yung natakot-taon, wala na sa 10 piso ngayon, nasa 20 bawat kilo. Good news din, yung presyo naman ng ating mga karte sa manok ay 240. Yung baboy naman 360 pesos bawat kilo. Kung gusto mo medyo mura-mura, sa baboy merong 280 bawat kilo yung percent. Sa pork chop, nasa 340. Aba itong ginili naman ay 340. Yung pata unahan ay 320. Yung pata ulihan ay 260. Ang yempo ay mabibili naman ng 380 hanggang 400 pesos bawat kilo. Habang yung kaping naman 500 bawat kilo. Yung presyo sa isda naman tayo, yung bangus, naratiling 300 yung bawat kilo na bangus. Meron din ang galunggong, umabot ng halos 3 to 320 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, mag-upisa sa 48 pesos hanggang 70, at yung dinarado 80 pesos, at ang malagkit naman 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue sa Caloocan, RH23. Ano yung dukin ng ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Radioactive Projects in the house. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. O may mga ulat na naman na tumataas, baka samantalahin na naman ng mga trader dyan, ha? O ng ilang mga nagsasamantala kung sino man yan. Dapat lang reasonable yung pagtaas. Tulad nyo, may binanggit kanina na dahil sa mga binagyo o naapektuhan ng kalamidad nitong mga nagdaang linggo, reasonable yun. Pero may price freeze na umiiral dyan sa mga lugar na yan, ha? Kaya pag to sinamantala na naman, ay nako. Kamustahin muna natin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Yung daw hong mga scavenger o mga mangangalakal to, na nasugatan sa pagsabog sa Tayuman. Tutulungan ng Manila LGU. Detalye ng balita RH29, Boy Gonzales. Kuyang Boy, good morning. Good morning, Yuvel. Tutulungan nga ng Manila Social Welfare Department ang 6 na sugatan sa nangyari pagsabog ng compressor o air compressor sa Tayuman, kanto ng Dagupan Street sa Tondo, Maynila. Ayon kay MDSW Director J. Reyes de la Puente, pinuntahan niya mismo ang mga biktima na isinugod sa Jose Reyes Medical Hospital. 4 sa kanila ay mga biktima ay magkakamag-anak. Isa sa kanila ay naputulan ng kamay, may mga tinamaan ng sa mismo pinakapisngi. Habang
yung tasik ng bakal, tinamaan din yung isa. Binigyan nila ng tulong pinansyal muna pangbili ng gamot at pinakain kahapon o kagabi dito sa naturang ospital. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, ang hepe ng Moriones Police Station, na mga nangangalakal ng basura ang mga biktima nang may magbigay ng isang air compressor. At sinabi ng isang biktima na isang ginang na nakuha at biglang kinalikot at ilang sandali lang ay biglang sumabog. At kinalas na kasi yung takip itong kompreso kaya sumabog. Agad silang nagresponde ang mapakaraming mga na ambulansya dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat. Balita mula sa Maynila ni RH29, Boy Gonzales. Samantala, sa iba pang mga balita, drug death daw sa sospek na namaril at pumatay sa isang awol na pulis sa loob ng sabungan sa Albuera, Leyte. Nagpapatuloy. Detalye ng balita RH52, Edniel Parosa. Edniel. Well, patuloy sa pagtugis ang otoridad sa suspect sa pamaril sa loob mismo ng isang cockpit arena sa barangay Poblacion sa Albuera, Leyte kahapon. Sa opisyal na pahayag ng Leyte Provincial Police Office, nabatid na kaagad nagsagawa ng dragnet at hot pursuit ng Albuera PNP. Katawang ang iba pang malapit na police station sa probinsya. Nanawagan din ng Leyte PPO sa mga saksi na lumapit para ipagbigay alam ang kanilang nilalaman sa nabanggit na insidente. Batay sa ulat ng Albuera Municipal Police, nangyari ang pamaril habang ginaganap ang isang sabong sa nasabing lugar. Pinaputokan naman ng baril ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang isang lalaki. Pero pagdating ng responde ay wala ng buhay ang biktima. Kinilala ito sa alias na Pong, 47 anyos, may live-in partner at residente ng Bagong Buhay, Ormoc City. Matapos ang pamaril ay tumakas ang suspect sa hindi na matukoy na direksyon habang pinoproseso naman ang crime scene hanggang sa mga oras na ito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:32. Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas mai-enjoy natin ang mga benefits ng Ultamayo. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, itinataboy po yung mga toksin sa ating katawan. At ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo na nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog, ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ang mga katanungan ho ninyo ay po pwede nyo idulog sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Pero wag natin kalimutan ha, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southside Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At kung ngayon pa ho kayo bibili, hahabol pa ho kayo. Ano ha? Aba, meron pa rin ho tayong 10% discount kapag bibili online. Ang gagawin lamang ho ninyo, i-access po ninyo yung ultamayo.shop. I-click ho ninyo yung QR code at gamitin ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, andito pa rin ho kami. Naghanap buhay lang. Kay Ina Papam, Henry ng Tagig. Yan din kay Larry Necesito, kay Joffrey Alvarez, magandang umaga, Delia Catu, at kay Evan Lang na bumabati na rin kay Kong Angel, kay Kuya Angel Palmones ng happy birthday sa August 8. Lapit na rin.
Sa balita ko, kalalapag-lapag lang ngayon ni Kuya Angel eh. Kaya bukas magkakarinigan na tayo ulit. Alas 5:41 na ho ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Inaayos na nila Transportation Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto ang issue ng right-of-way sa konstruksyon ng Ortigas Station sa Metro Manila Subway Project. Ayon kay Dizon, Ortigas Station na lang ang natitirang problema sa right-of-way ng subway at umaasa silang mareresolba ito sa mga susunod na linggo. Pinasalamatan naman ni Soto ang kalihim at nag-alok ng tulong mula sa lungsod para mapabilis ang konstruksyon ng nasabing proyekto. Ayon kay Soto, maging sila sa Pasig ay inaabangan ng subway kaya gagawin nila ang kanilang makakaya para makatulong. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Sibak sa serbisyo ang 9 na empleyado ng Bureau of Customs na nakatalaga sa NAIA Terminal 3 dahil sa umano'y pangingikil. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ihatid na ang relief order sa mga sangkot na tauhan at pinagpapaliwanag ito sa BOC Main Office sa Port of Manila habang hinihintay ang resulta ng isinasagawang investigasyon ng Internal Inquiry Division ng Customs Intelligence and Investigation Service. Gate ni Nepomuceno, seryoso ang isyu ng korupsyon at anumang uri ng maling pag-uugali ng kanilang mga tauhan ay agaran nitong aaksyonan. Batay sa inisyal na investigasyon, naharang ng mga sospek ang isang 38 anyos na babaeng negosyanteng Pilipino mula sa Hong Kong matapos matagpo ang may bitbit na 4 na hindi idineklarang relo na Rolex. Pinagbabayad umano ang babae ng 3.8 milyon piso halaga ng duties and tax, ngunit matapos masettle ang halaga, nalaman niyang 1.8 milyong piso lamang ang nakalagay sa official receipt. Daming sideline ha. 1.8 tapos 3.8 milyong piso yung binayaran. Tindi ninyo. Nangyari ang umano'y pangingikil noong Hunyo na nag-udyok kay Nepomuceno na agad na magpatupad ng 24 na oras na patakaran sa pag-uulat ng reklamo upang matiyak ang agarang aksyon sa maling pag-uugali ng mga tauhan. Posibleng maharap sa presumption of neglect of duty at iba pang kasong administratibo ang hindi susunod sa nasabing patakaran. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Ambyenda sa batas, kailangan kung ipipilit ang partial parking ban ayon sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Detalye ng balita, RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, UL. Iginiit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na dapat munang amyendahan ang Land Transportation and Traffic Code kung ipipilit ang partial parking ban ng DILG at MMDA. Sabi sa DZRH ng tagapagsalita ng grupong si Atty. Albert Chadili, pagrepaso sa batas at hindi ordinansang salungat dito ang kailangan kung magpapasok ng exemption sa parking ban. Tinawag niyang ban-aid solution lamang kung sakaling partial o customized na ang kahihinatnan ng proposal gaya ng isinusulong ng Metro Manila Mayor. Nanindigan ng abogado na hindi na kailangan pa ng bagong pulisiya para rito dahil bawal naman talagang pumarada sa mga public streets sa ilalim ng batas. Total parking ban ang kailangan kung gusto talagang matugunan ang traffic congestion at maiwasan ng sagabal sa mga emergency vehicle. Ipinanukala rin ng LCSP ang paggawa ng batas para sa no garage, no car policy o bawal bumili ng sasakyan kung walang maipapakitang pruweba na may garahe ito at hindi lamang sa lansangan. Pakinggan natin ang abogado. Ang pinakamagandang solusyon sa ating traffic wherein pagandahin natin ang ating mass transportation system, yung ating mga kababayan ay makumbinsin natin na instead of bumili ng mga private cars, ay gamitin lang nila, mag-avail sila sa ating mga public utility vehicles. So kapag po ay masiguro natin na safe, efficient at hindi perwisyo yung pagbiyahe ng ating mga commuters sa ating mga public utility vehicles, ay ma-encourage po natin ang ating mga kabayan na gumamit na lang ng mga public utility vehicles instead of magkanya-kanya ng mga private sasakyan, which is magkukontribute po talaga sa traffic. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala,
Alas 5:45 na ho ng umaga, 15 minuto bago mag-alas 6. Nilinaw ng Magsasaka Party List na matagal na silang walang ugnayan sa ilang individual matapos mapatawan ng expulsion. Sa pahayag na inilabas ng Magsasaka Party List, sinabi nitong November 14, 2024 pa nang ma-expel sa kanilang samahan si Council of Leaders Chairman Argel Joseph Kabatbat at mga miyembro ng naturang konseho na sina Dante Lazatin at Reynaldo de la Peña. Ito'y bunsod ng pagtatangka nilang i-hijack ang Magsasaka Party List na malinaw na paglabag umano sa konstitusyon at bylaws ng partido. Sa ngayon ay nakabinbin pa sa Commission on Elections ang opisyal na kaso hinggil dito. Posibleng buksan ulit ng Commission on Elections ang voters registration sa Oktubre. Ito'y sakaling matapos ang 10 araw na voter registration para sa barangay at SK elections na iiral hanggang August 10. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, maaaring buksan ulit ang registration sa ikatlong linggo ng Oktubre at magtutuloy-tuloy ito hanggang July 2026. Una nang sinabi ni Garcia na nakatakdang pirmahan ni PBBM sa August 12 ang panukalang pagpapaliban sa BSKE sa Nobyembre sa susunod na taon. Muli namang nanawagan si election lawyer Romulo Attorney Mac Macalintal kay Pangulong BBM na i-veto ang panukalang pagpapaliban sa 2025 barangay and SK elections. Sa ilalim na naturang panukala, iuurong sa November 2026 ang 2025 BSKE na nakatakda sanang ganapin sa December 1 ngayong taon. Paliwanag ni Attorney Macalintal, ang pag-extend sa BSKE ay nangangahulugan na magpapalawig din ang paninilbihan ng incumbent barangay officials kahit tapos na ang kanilang termino. Ito anyay may tuturing na direktang paglabag sa mandato ng konstitusyon na nagsasabing ang mga opisyal na barangay ay dapat na inihalal at hindi appointed. Kaugnay nito, hinimok din ni Macalintal ang publiko na makiisa sa kanyang apela para maiparating sa pamahalaan ang panig ng oposisyon. Alas 5:48, posibleng magpa-aktibo sa cancer cells ang polyphenols na matatagpuan sa prutas na plums. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng mga siyentipiko base sa nakasaad sa Journal of Agriculture and Food Chemistry. Sa pagsusuri, ang nakitang acid dunho sa prutas na plums ay may malakas na epekto sa human lung cancer cells, kaya namamatay ito sa laboratory test. Naugnay din ang pangyayari sa activation ng partikular na cell signal na pawang may mahalagang tungkulin sa pag-regulate ng survival at pagkamatay ng mga selula. Alas 5:48 pa rin ho, 12 minuto bago alas 6 ng umaga. Babalik pa ho tayo sa iba pang mga balita at reports. Inyo pa rin hong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lang, alas 6 na ng umaga, balik-balita ho tayo. Posibleng maharap sa mga hamon ang panukalang total parking ban sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, ang naturang panukala ay nangangahulugang ipagbabawal na ang pagpapark sa lahat ng mga kalye maging sa inner roads. Bagaman kinikilala ni Zamora ang layunin ng mungkahi, ikinaalarma ng alkalde ang saklaw nito. Git ni Zamora, may ilang mga kalsada gaya ng inner roads at iba pang lansangan na hindi masyadong dinadaanan ng mga sasakyan ang maaari pa rin mag-accommodate ng regulated parking. Una nang sinabi ng Department of Interior and Local Government o DILG at MMDA na target nilang maisa sa pinal ang panukala pagdating ng September 1. Hindi na kailangan ng bagong batas para ipagbawal ang street parking. Ito ang iginiit ni Attorney Albert Sadili, tagapagsalita ng Lawyers for Commuters and Safety Protection o LCSP, kasunod ng minumungkahing unified parking ban sa lahat ng LGUs. Giit ng LCSP, band-aid solution lamang sa mabagal na daloy ng trapiko ang naturang panukala na itinutulak ng MMDA at DILG.
Nakatakda naman sa August 11 ang deadline sa pagsusumite ng motion for reconsideration hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit tila nagmamadali ang impeachment court. Ito ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania sa ulat na posibleng pagbotohan ng Senado ngayong linggo kung tuluyan ng ibabasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Git ni Sandania, dapat bigyan ng pagkakataon ng House Prosecution Team na magsumite ng motion for reconsideration lalo't hindi pa pinalang desisyon ng korte na unconstitutional ang articles of impeachment. Inihalin tulad ni Sandania ang Senate Impeachment Court sa isang pampasadang jeep na anya'y nagmamadaling umalis kahit may bakante pang upuan para sa mga pasahero. Kaya ang tanong ko, puno na ba ang jeep at nagmamadali silang umalis at umandar? Ang katotohanan, tayo po ay nag-file ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, kinakailangan mo na at the very least hintayin na matapos i-take up ng Supreme Court yung ating MR bago sana gumalaw at i-dismiss ang Senado pagdating sa usapin ng impeachment. Bakit sila nagmamadali? Ano ang dahilan? May hinahabol ba silang pasahero? Kasi po sa kanilang pagmamadali, baka ang mangyari, maiwanan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Ang tinig ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Nanawagan ng Philippine Constitution Association o PhilConsa sa Korte Suprema na muling pag-aralan ang desisyon nito kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa 4 na pahina ng statement na pirmado ni dating Chief Justice Reynato Puno, ang naturang ruling ay naglalagay sa panganib na masira ang maselang balanse ng kapangyarihan na itinatag sa 1987 Constitution. Git ng grupo, posibleng nilalabag ng ruling na ito ang pangunahing prinsipyo ng konstitusyon, kabilang ang separation of powers at ang eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng anumang impeachment proceedings. Binigyan din ng PhilConsa na nagdesisyon ng SC nang walang benefit ng facts mula sa isang trial court o review of Court of Appeals at sa halip ay umasa sa mga hearsay evidence at hindi beripikadong ulat. 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na galangin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag ng IBP, binigyan din itong hindi lamang tungkol sa impeachment o judicial review ang desisyon ng Supreme Court. Ito nila ay tungkol sa pagpapanatili mismo ng arkitektura ng demokrasya sa Pilipinas kung saan may hangganan ang kapangyarihan na malinaw ang mga gampanin at umiiral ang pananagutan sa pamamagitan ng proseso. Iginit din ng IBP na hindi panghihimasok sa kapangyarihan ang desisyon ng Korte Suprema kundi katapatan sa saligang batas. Alas 5:56 ang ating oras. Magandang umaga, Pilipinas! Magbalitang showbiz na tayo. Gladys Reyes itinanggi raw na siya ang dahilan ng pagpasok sa showbiz ng anak na si Christoph. Detalye ng balita mula sa ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising ng showbiz, Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Gladys Reyes at mari niyang itinanggi na siya ang dahilan kung bakit pumasok sa showbiz world ang binata niyang anak na si Christoph. Si Christoph daw talaga ay mahilig noong paman kumanta, magdrama at gumawa ito ng mga kanta. Well, ayon kay Gladys, susuportahan nila ng kanyang asawang si Christopher Rojas. Ang kanilang anak si Christoph ngayong ito ay nasa industriya na. Naniniwala ang naturang aktres na mamahalin ng publiko ang kanyang anak dahil mabait at higit sa lahat ay magalang ito. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
the door and turn the lights down low. Yun, yan na ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Lunes, August 4, 2025. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin, mga tumutok kasama natin sa kalsada na nakatune in sa 666 kHz sa inyo pong mga radyo. Gayon din sa ating Facebook at YouTube via DZRH News sa Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. And of course sa ating RHTV sa higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, mamayang alas 12 ho ulit para sa MBC TV Network News at tuwing Sabado naman alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at tuwing alas 5 ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 with Katunying at Ka Jerry. Oras natin 1 minuto bago mag alas 6 ng umaga. This